Okay, magandang hapon po. Yung sinasabing anong oras ang ikanan natin sa linggo? Anong oras daw? 5. Alam nyo, nung panahon, nung kami po ay nanonood ng Alleluia. O, sino naka-experience yan bilang Pilipino? Alas 4, ayan, alas 4, gising na sila. Kasi nung panahon namin, elementary yata ako or para grade 6. Natandaan na yung Halley's Comet. Ayan. Pinapanood muna namin yon. Pagdating na alas 4, hindi na kami nakakatulog, diretso na kami nanonood kami. Pero pupunta kami ng Sunday School. Okay? Napaka-weird, di ba? Ibaba mo lang yung nasa mid. Yung mid, baba mo yan. Okay? Yan ang nagpapasipul yan. High, tapos mid. Okay. So, ngayong hapon po, ay dahil tapos na tayo sa 1st and 2nd Timothy, ang susunod doon ay ang book of, ano ang susunod ng 1st and 2nd Timothy? Ha? Ano na? Thessalonians ka dyan. Okay. Diba, nag-series tayo po kasi ng panghapon. Kaya lang, pagdating dito, napansin ko to. Pero inaaral ko pa rin, ay, ang sumusunod sa Timothy ay Titus. Ngayon itong Titus, kung ating titingnan, at yun po maging lesson natin ngayong hapon, kasi hindi ko na binago, kasi may purpose ang Diyos kung bakit siguro. Okay? Tayo po ay tayo at basahin natin from verse 15 or abot na 16, kasi hanggang ano lang naman yan, 16 eh. Tag ano kayo? Tag 8, di ba? 8 dito, 8 naman doon. Verse 1 po, kung ready na po kayo, verse 1, Paul, God, Apostle of Jesus Christ, according to the faith of God, elect, acknowledging the truth is after godliness. Verse 2, and hope, eternal life, cannot lie, promised before the world began. Verse 3, manifested the word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. Verse 4, okay. Okay, next. Next verse. Unruly. Verse 7. For a bishop, a steward of God, not soon angry, hindi lasinggo, hindi striker, o di mahilig sa pera. Verse 8. Hospitality. Okay. Next po. Say yes. Verse 10, for there are next. Next. Believing, but even their mind or conscience is defiled. Wala talagang pag-asa. Verse 16 last, they reprobate. Yung word na reprobate, wala ng pag-asa yun. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkabasa ng salita. Lord, alam namin at nabasa namin na ito pala ay sinulat ni Pablo sa mga leader, sa mga pastor ng panahon. Pero applicable din po pa ganun sa bawat isa sa amin sapagkat may mga verses doon na nagtatakel sa hindi man kami pastor, kami ay leader sa aming tahanan,
kami ay kuya, kami ay leader ng Bible study, kami ay leader ng isang group ng kabataan o ng men o ng ladies, ay magagamit namin ito, Panginoon. Sa muli po, aming hiling, kayo Banal Espiritu mag-lead, mag-teach, mag-guide sa amin. Kayo po ang maitaas, kayo maituro, kayo po ang magbukas sa puso ng tagapakinig, ganun po magbukas sa bibig ng tagapagsalita, kayo po mapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. Mid, ano mo nga, yung ibaba mo yung mid. Yan ang nagpapapito dyan. Okay? Para yung low lang at saka high ang magkasama. Okay? At dito mga kapatid sa ating text na ito, okay? Ang katotohanan nito, ang writer ay si Pablo. Ano po? At ang kanyang pinupunteriya, ang kanyang parang tinuturuan, ay si Titus. Sino ba si Titus? Marami pong pagkakataon na si Titus kasama niya sa ibang mga missionary journey. At habang po si Pablo ay may mga pagkakataon na siya po ay na kukulong dahil sa mga kainggitan ng ni Satanas, may ginagamit siyang tao para si Apostol Pablo ay bugbugin, at naranas si Pablo na nakulong, binugbog, hinampas, lahat. At dito po ay from verse 1 to 4 para sa inyong, gusto niyo po itong aralin muli sa bahay, kung hindi ko man klarong na-explain sa inyo. From verse 1 to 4, mapapansin niyo doon ang mga open things. Bibigyan ko lang po kayo ng 4 na O sa hapon na ito, okay? From verse 1 to 4, open things, mga bukas na bagay. Sa kanino? Pansinin niyo pang verse 1. Open sa kay Pablo na isulatan ang bawat isa sa atin hanggang ngayon. Okay? So ano po ang kaanuhan nito sa atin? Ano ang koneksyon? From verse 5 to 9, okay? Doon natin mapapansin ang mga naka-order na bagay. May pagkasunod-sunod, may pagkakaayos. Okay? Doon babaan mo yung mataas nasa mid. And then, from verse, sa pangatlo, ano po ba? 4 na O. Okay? Open things, 1 to 4. Ordered things, 5 to 9. At ang pangatlo, from, may last, sa kalahati ng verse 5, magsisimula doon, verse 5 kalahati hanggang verse 9, ay nag-ordain si Titus. Ano po? In-ordain bakit? Yun po ang ating alamin bakit mamaya. Ano po? Sapagkat kahit sa panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang daming mga naging leader, napunta doon sa isang lugar na inaasahan ng simbahan na siya ay manguna doon. Kaya lang, dahil hindi po siya nakaano ang mga bagay sa kanyang isipan at puso, hindi niya nagagawa ang tama. From verse 5 to 9 po yun. Ordained things. Ano po? Kaya inordinahan doon yung mga nakatatanda, kung ating napansin sa binasa natin kanina. Okay? From verse 10 hanggang 16, sa pang-4 na O, ay mayroon po dito mga bagay, kung napansin niyo kanina, from verse 10 to 11, maraming unruly sa kanila. Tingnan niyo po yung verse 10, mga kapatid. Pansinin niyo po mga bagay na ito. Okay? Nasaan yung aking pointer? Wala. Verse 10. Sabi doon, sapagkat maraming mga, pansinin niyo po, alam ko nilagay ko dito ang aking pointer. Ang nakita ko bullpen. Mukhang namamahay ka ako ngayong hapon. Tatanda rin ako. Okay. Alam ko, hawak ko yung kanina eh. Anyway, baka nandito lang. Wala talaga. Hindi ko alam kung nasaan ang punta ang pointer. Pansinin niyo po ang verse 10. Okay? Kaya dito po natin makita yung mga bagay na opposed sa panahong yun na nagsulat si Pablo kay Timothy. Kay Titus. Okay? Lagpas na tayo kay Timothy, ang batang leader. Itong kay Titus naman ay batang inutusan ni Pablo dahil hindi siya makapunta eh. Malayo na. At pansinin niyo po yung iniwanan siya doon. Yung bagay na left verse 5. Iniwanan siya doon. Tingnan niyo po, di ba? Verse 5 and verse 10, malaki ang ibig sabihin dito sa ating banabasa ngayon. Sabi ng verse 5, okay, doon. For this cause, left ID. Ano po? Iniwanan kita dyan. Okay? Kung napansin po niya ito. Bakit? Minsan bigyan ko ito ng diin. Okay? Kung bakit minsan, may mga kasama tayo na dati enjoy tayo kasama natin sila. Hindi na, wag natin pag-usapan muna yung pagiging pastor ni Titus. Kung halimbawa tayo ay katulad sa nakabasa ng sulat ni Pablo kay Titus, wala na rin si Titus, di ba? Naiwan na rin tayo. Wala na sila eh. Ano po ang ating gagawin dito sa verse 5? Na ang sabi niya rito, okay, for this cause, okay, sabi diyan, iniwan kita sa Kreta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan. Okay, doon muna.
Naiwan ka rito. Halimbawa, matagal na tayo magkakasama at yung mga ibang kasama natin nag-migrate na ng Amerika o saan nagpunta. Bakit? Ano ang purpose ng Diyos sa plano? At bakit ikaw ang naiwan at nagpatuloy? Malaking bagay po ito sa sulat na ito ni Pablo sa kay Titus na pwede nating i-apply sa ating mga buhay. Okay? Kaya yan po ang ating matitingnan dito. Una, umpisa natin po yung verse 1 to 4. Isa-isahin natin. Sa verse 1, kung napansin niyo, sabi ni Pablo, si Pablo na alipin ng Diyos at ng apostol ng Hesukristo, ano po ng ating Panginoon Hesukristo, according to the faith, sa pamamagitan ng pagtubod o pananampalataya natin kay Kristo, tayo ay parang si Titus na sinusulatan ni Pablo sa pagkakataong ito binabasa natin. Kung i-imagine natin, parang ilagay natin sa patos si Titus, tayo si Titus, ano ang gagawin mo bilang si Pablo ay sumusulat sa iyo, sa atin ngayong hapon, at naiintindihan natin ang ating binabasa? Sabi diyan, according to the faith of God, elect and the acknowledging of the truth which is after godliness. Kung totoong Kristyano ka, pinamumuhay mo ngayon ay may ka-Diyos, di ba? Godliness, maka-Diyos na pamumuhay. So therefore, wala kang pinag-iba kay Titus. Although si Titus po ay isang ordained. Ano po? Kasi mayroon po dyan sa verse 5 hanggang 9, ay isa siya sa ordained. Kaya nga siya inaatasan ni Pablo na yung anong kulang dyan, tawagin mo yung mga nakatatanda sa simbahan. Kasi parang nangyari po doon sa panahon na yon, sa pinasulatan niya doon sa lugar na yon na iniwanan niya kay Titus, wala po doong leader. Kaya na ipinakita dito ng sa sulat ni Pablo, ito ang qualification ng isang leader. Hindi siya kung magaling siya, o di kung matalino siya, kundi siya ay punong-puno ng kabutihan ng Diyos. Sabi ng verse 1 and 2. Ano po? Tingnan niyo po ang verse 2. Mayroon po dito pinapakita, maliban doon sa verse 1 ay identification ni Pablo at ni Titus. Dito naman po sa verse 2, ibini-verify. May verification dito. Ano ba ang pag-asa natin? Ano ba ang pag-asa nasa iyo kung halimbawa ako mawala, halimbawa ako yung namatay bigla, at halimbawa si David ay napunta sa ibang lugar at naiwan kayo rito, maghahanap kayo ngayon nang mayroong i-verify ninyo sa inyong mga sarili kung sino ang pwedeng tumayo para mangaral, yung mayroong pag-asa ng langit. Tingnan po ninyo ang verse 2. Okay? Sabi doon, and acknowledging of the truth which is after godliness, ano po? Pagkakakilala sa katotohanan. Maraming nakakasabing na nagbabasa ng Bible, pero ang katotohanan, hindi nila alam. Bakit po? Una, mapapansin niyo po sa kanilang pamumuhay, oo nga, alam niya nagbabible siya, alam niya nagsuturo siya, alam niya nag-aalaga siya ng isang kaluluwa. Minsan, ang sinasabi pong qualification from verse 5 to 9, ay hindi napapansin ng isang tao kung siya ay tama pa o hindi na sa kanyang mga kilos. Bakit po? Minsan hindi niya na ito napapansin sa dami ng kanyang ginagawa. Okay? Tingnan po ninyo ang isa-isa lang natin. Okay? Sabi po dyan ng verse 2, okay, baba niyo sa verse 2, in hope of eternal life. Okay po. Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ano po ang pinapakita nito? Okay? Sino po sa inyo may buhay na walang hanggan na katulad ko? Lahat tayo, di ba? Okay, tama yan. Pero ano po ang sabi kasi diyan, bago pa nagsimulang panahon ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Bakit po? Kapag may eternal na buhay ka na, yung mga ayaw ng Diyos, di ba ayaw mong gawin yon? Kasi alam mong tinanggap mo na kay Kristo ang kanyang pagdurusa dahil sa kanina sa demo natin, nung tinanggap mo si Kristo bilang kabayaran ng kasalanan mo, yung kabanalan ni Kristo dahil tinanggap mo siya, dapat nasa buhay mo na ang kabanalang ito. Na kung makakita ka sa buhay mo ginagawa mong mali, huwag mo nang itutuloy kasi ang sabi ng Biblia, maging banal ka sapagkat ako'y banal, sabi ni Kristo. Tama po ba? Okay, so saan kumani nanggaling? Hinahanap ka ng 3 anak mo kanina eh. Mawala lang si Manny, hinahanap, kaya mahalaga ka dyan sa mga batang yan, huwag ka mawawala, Manny, pag Sunday. Okay ba yun? Kaya 3 beses ko tinanong, si Kuya Manny, pagdating ko si Kuya Manny, asa ba si Manny? Akala ko talaga umuwi eh. Naghatid. Ay, naghatid pala. May ministry, ang dami mong ministry, kapatid. Tandaan nyo mga kapatid, ito po yung sample. Kaya kung nabanggit ko, bakit?
yung may buhay na walang hanggan, mayroong nakikita sa iyo ibang tao na hindi nila nakikita ng ibang mga tao sa iyo. Diba? Kasi may buhay na walang hanggan ka, yun ang sinusunod nila sa iyo. Kaya dapat ang pamumuhay mo, are you listening? Dapat ang buhay mo, ipinapakita mo ang kabanalang natanggap mo kay Kristo. Kasi di naman tayo banal dati, di ba? Makasalanan tayo. Kaya lang tayo naging malinis sa tingin nila dahil lang tinanggap natin si Kristo sa krus, nagdusa siya na hindi siya makasalanan, namatay siya sa krus para sa ating makasalanan. Naging tayong banal, naging tayong malinis sa tingin ng tao nang dahil si Kristo ang nagkumikilos at nakikita sa pamumuhay natin. Tama po ba? Ay, Pastor Pangano, mga kapatid, kanya-kaya nga tayong check sa ating mga sarili. Sabi ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord, diba, will not hear me. Ang sabi niya, search me, O God. Yes, pwede mo pakita sa tao na, ay, okay ako, at nakakatulong ako, at ito, maganda ginagawa ko. Pero mga kapatid, ang tanong, natutuwa ba ang Diyos? Sa tingin namin, okay ka. Pero baka mamaya, hindi ang ginagawa mo, angkop sa mata ng Diyos. Pwede nating paniwalain ang mga tao na okay ka. Pero kumbinsido ba ang Diyos? Yan po ang magandang tanong. Okay? So dito po ay napakaganda dito na bago pa ang may pag-asa ng buhay na walang hanggan, kahit tagilid ang buhay mo, nakikita nila ang kabanalan ni Kristo na namumuhay sa iyo. Hindi yung iyong mali. Bakit? Inaalis ng Diyos sa mata nila ang pagiging mapaghusga. Ang tawag sa atin ng mga Kristiyano, hindi tayo naghuhusga pero mayroon tayong tinatawag na righteous judgment. Ano pong righteous judgment na tinutukoy? Open rebuke is, ano daw? Hindi judgment yun. That is correction. Diba? Hindi tayo nag-judge. Pero may righteous judge ang Panginoon. Okay? Righteous judgment. So dito po ay, ito yung verification na mayroon tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Dapat kung ano yung pag-asang ito yung hinahanap-hanap mga tao. May pag-asa siya sa langit. Susundan ko siya. Gagayahin ko siya. Yun ang totoong may pag-asa. Amen. Sana po wag tayo magkamali na manghuhusga tayo kasi gano'n ang kilos mo. Hindi po yan. Ang Diyos po ang nagsabi dito at sabi ni Pablo kay Titus, i-verify mo sa kanila. Nakikita nila, naobserbahan kanila, na ang hope na daladala mo ay yun ang kanilang ikakatawag sa Diyos. Lord, salamat. At ang taong ito, pinapakita niya sa akin na talagang mayroon siyang buhay na walang hanggan. Okay? Pangalawa po, ang verse 3. O pangatlo pala, verse 3. Ano po ang sinasabi ng verse 3 dito? Okay, sabi ng verse 3, but hath in due times manifested. Okay, paano niya na ito napakita? Idineklara. Ano po? Sabi ng word. So, pakihanap ba yung ano ko? Pointer. Hindi ko alam kung saan ko naiwan. Nagugurang na. Okay? So, tingnan po niyo itong verse 3. Okay? Nandiyan siya po sa whiteboard. Ngunit sa takdang panahon ay ipinahayag. It was declared. Ano po? Dineklara. Ipinakita, ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na nasa atin. Okay? Sabi doon, na ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos ating tagapagligtas. From God, i-declare sa buhay mo. Ano po ang nakukuha natin dito sa verse 3? Okay? Kung ito'y na-manifest, ito'y na-declare, ano po ang makikita sa buhay natin kung talagang na-ima-manifest ito sa buhay ng isang totoong mananampalataya? Di ba ang sabi dyan, yung word na preaching, di ba? Ang preaching sa Tagalog ay, ano yan? Pangangaral, di ba? Yun na nakalagay doon. Kaya lang dito, ayun, tama, pamagitan ng pangangaral. Mga kapatid, ganito kasimple. Sabi baga natin, kung talagang totoong mayroon kang glory of God, may Shekinah glory ka, hindi ka pa nagbubukas ng iyong bibig, hindi ka pa nagbubukas ng iyong para magsulwining ka, yung glory of God nakikita na sa iyo eh. Na ma-manifest doon, na i-declare doon, na ikaw ay isang, ano na yan, sa pamamagitan ng pangaral ng, thank you, ang pangaral ng salita ng Diyos, sabi dito, okay? May nakakuha, pinatay okay? May nakapulot bata siguro. Sabi doon, yung pangangaral na sa akin ay pinagkatiwala sa utos ng tanghaling tagapagligtas. Eto po, pinagkatiwalaan pala tayo.
Ano ba pinagkatiwala sa iyo? Ito po mga kapatid, kaya nga, doon sa ating pagkilos bilang Kristiyano, opo, hindi tayo doon perfect. Nagkakamali tayo. Kaya lang, pag may nagsabi na sa atin na, uy, bawas-bawasan mo ang ganito. Ito po yung sinasabi ng, di ba? Yung pinangangaral mo, yung ipinapakita ng buhay mo dahil may Kristo ka, yung pagkilos mo dahil mayroon kang tinanggap sa Panginoon na kabanalan, dapat yun ang nakikita sa buhay mo. Hindi ka man magsalita, nakikita ito at nababasa ito ng kapwa mo sa pamamagitan ng iyong the way ka magsalita, the way kang kumilos, the way ka mag-joke, the way kang mag-alaga ng kapwa. Mga kapatid, ingat mo kayo pagdating dito. Maraming taong mata, ang mga mata nila ay parang mga kamera. Na sa tuwing magkakamali kayo ng kilos, ang basa nila ay iba. Nakakanoan po ba? Ngayon, kung talagang totoong mayroon kang nakuhang ipinangaral, okay, ayon sa verse 3, idinideklara mo na ang natutunan mong galing sa gospel sa salita ng Diyos, na natutunan mong katotohanan at kabanalan, ay dito mo idideklara sa iyo rin kapwa na ako ay may katapatan dahil sa salita ng Diyos. Iwasan natin yung mga maling kilos. Pero sabi ko nga mga kapatid, hindi tayo dyan nag-iisa, hindi kayo nag-iisa dyan. Lahat tayo ay pwedeng magkamali ng ating pagpapakita, ng ating pagpoproclaim, ng ating pagpapakita ng liwanag na ating natanggap kay Kristo, sapagkat ang sabi ng Biblia, ye are the light of the world. Kung liwanag ka, dapat ay ikaw mismo i-check mo. Dahil malinaw naman sa iyo ang lahat. Sabi ni David sa kanya sarili, search me, try me, and know my heart. If there be any wicked way in me. Di ba? Sabi ni David sa kanya sarili. Mga kapatid, ito po ang sabi dito sa open things, tayo'y bukas para tayong salamin na nakikita. Ano po, yung see-through sa mata ng Diyos, na lahat ng bagay na ito nakabukas sa atin, maging sa ating pagdideklara ng gospel. Kaya hindi ka pwedeng magsulwini kung may nakakakilala sa iyo. Sasabihin sa iyo, ang isulinin ka sa akin, kilala kita eh. Yun po ang tinutukoy ng verse 3. Verse 4, okay? Dito na natin nakita yung representation dito. Sino ang nire-represent at sino po dito ang tinutukoy. Verse 4, basahin po natin, sabi doon, sino po ang tinutukoy ni Pablo? Ang sabi niya, sarili kong anak. Saan? Paano niya naging anak si Titus? Ibig sabihin, si Pablo ay isinira ang gospel, tinanggap ni Titus, at naging sa puso niya si Kristo, at ngayon, dahil siya'y matatag na, inaasahan na niya, iniwanan niya doon sa lugar, at siya po ay bilang representative. Okay? Bilang God's preacher, tayo ay representation. Look at this. Kung preacher ka, ito pa ang mas malaki at mas masakit. Lalo't tayo mga lalaki ay preacher. Ingat tayo doon sa mga taong nagbabasa. Tinitingnan kayo. May nagsabi na sa'yo, di mo pa rin chinichik. Oo nga, ano? Brad, may uling ka. Sabi mo, uling lang yan. Huwag gayon. Sabi ng verse 4, okay, na sa iisang pananampalataya, the same faith, the same reason. Sabi ni Pablo sa isang sulat niya sa New Testament, ang isang salita ng Diyos, parang tubig na naguhugas sa ating mga kasalanan o sa ating mga gawi. Okay? Yung flawless, na sabi niya, sa pananampalataya, iisang sa pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, Ama at Kristo Jesus, na ating tagapagligtas, na itong ating hawak na Bible, itong nasa isip natin na salita ng Diyos, itong nasa puso natin, kinikilala natin na si Kristo ay nagsalita, naging salita, at ang salita ay ang Panginoon, ang Kristo, na dito po ay dapat nating alalahanin bilang representative tayo. Malalaki ka o mababae, nire-represent mo ayon sa verse 4 ang isang open life, bukas na buhay, na kung makikita ka ng mga hindi pa talaga totoong mananampalataya, hindi ka mapupulaan. Paano kung nakikita nila iba sa kinikilos mo at sa sinasabi mo? Yun po ang punto ng verse
4. Okay na po? So iwanan na po natin yan ang open things na tayo sa oras na ito bilang mga mananampalataya, mga makasalanan na tayo po ay naging malinis nung tinanggap natin ang Kristong nagdusa sa krus, dinurog siya doon dahil siya po ay kabayaran ng ating kasalanan. Ang galit ng Diyos Ama binuhos kay Kristo upang yung kasalanan ngayon, galit ng Diyos sa Ama sa kasalanan ay maparusahan. Kinuha iyon ni Kristo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at tayo ay makalagpas sa sumpang iyon. Kaya dito po ay sino mang nagre-represent sa gospel o sa Panginoon, dapat makita sa atin ang katotohanan, ang dalisay na pamumuhay ng totoong Kristiyano, hindi yung mayroon kang puna. Mapapansin yan dito sa verse 10 pababa. Okay. Mag-advance lang tayo ng konti lang, pero babalikan natin. Ano-ano ang mga opposing, ang mga bawal o hindi dapat sa buhay ng isang mananampalataya. Ang verse 10 nagsasabi yung word na unruly. Tingnan po ninyo. Pakilag muna ng saglit ang verse 10 bago tayo magbalik sa verse 5. Tingnan niyo po itong verse 10. Okay? Okay? Ano itong napakaraming? Are you listening? Pakibasa po, sabay-sabay sa Tagalog o English. For there are many. Doon lang muna tayo. Bakit sinabi ni Pablo kay Titus, alam mo dyan sa lugar na yan, kaya dapat magpili ka ng tamang leader. May leader dati dyan eh. Nagsasabing banal siya, pero ang kilos niya iba. Ano pang binabanggit ni Pablo kay Titus? Marami kasi dyan, kung basta ka lang kukuha na mag-lead dyan, at i-ordain mo pagkatapos, ay ang buhay niyan, preacher nga yan eh. Are you listening? Hindi ko po kayo pinagbabawalan, lahat tayo na nakatanggap ng salita ng Diyos, may karapatan tayong ipahayag ang Kristong nagliligtas. Ang tawag sa iyo ay preacher. Pero tandaan ninyo, si Titus po pinagsabihan ni Pablo. Marami kasi dyan, ano daw? Sa Tagalog ay, kasama rin pala ako dyan. Yes. Hindi tayo dyan excuse. Papaano kayo? Halimbawa, ako pastor. Tapos yung mga ladies, ihahatid ko pa isa-isa. Kaming dalawa lang. Halimbawa, kami ni Ira. Ano ang sasabihin na makakita ng tagigdubatan sa amin? Kaming dalawa lang nagdo-drive. Halimbawa, si Regine, wala si papa niya. Hinatid ko. Kami lang na dalawa, wala kaming ibang kasama. Pag nakita ko ng pinsan ni Regine, sabi niya, magsusumbong doon kay papa niya, kay Brother Eugene. Sabi, alam mo, nakita ko si Regine, yung may kasamang lalaki, nagdo-drive ng L3. Nagkakaintindihan po ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo? Mga unruly ang tawag dito. Na dapat kung sakali maghahatid ka ng babae, lalo't alangan at malayo, dapat may bantay. O ilan kayo? Para hindi kayo pagdudahan. Napakaraming tayo mga unruly. Pagdududahan ka, makatabi mo lang. Halimbawa lang ha, Sister Regina, Brother Yorian ha, example lang po ito ha. Kunyari ito, halimbawa ako pag linggo, gusto kong laging maupo, katabi si Regine. Ano ang sasabihin mo sa akin? Usog ka doon, sis. Lagi kami magkatabi. Ano sasabihin mo sa amin? Ano yan?
Narinig naman ako eh. Naglubat. Okay. Yung lubat pala. Okay lang. So, okay lang po. Kahit mayroon at wala nung araw, nung panahon ako second year high school, napipress ako sa ganito. Kaya naman eh. Dinig naman. Okay. So, nandito na tayo sa verse 5. Okay. Yan. Verse 5 na po. Doon inutusan ni Pablo si Titus na mag-ordain para magkaroon ng order. Magkaroon dito ng leader sapagkat ang dami doong mga unruly. Ang daming mga anong tawag sa Tagalog ng unruly? Mga pwede pala mangyari sa mga Kristiyano yan. Opo, nangyayari talaga. Okay? So, sabi doon sa verse 5, okay? Iniwan kita sa kita upang isaayos mo. O, dyan muna tayo. Okay? Ano po ba ang isa sa ayos natin sa buhay natin ngayong narinig natin ang mensahe ni Pablo kay Titus? Ano ang isa sa ayos natin? Kanina sa soul winning, ang ganda. Ano po? Ang prayer ko po, nung ako po ay napunta dito, 2008, 2009, 10, pagdating ng 2011, nagpipray na ako, Lord, bigyan mo ako ng puso sa kaluluwa. Pag pumunta ako sa palengke, may napipreach doon, naghihingi ng bayad. Sabi ko, biruin mo ito, Panginoon. Sila na mga hindi totoo, nandoon ang tatapang, nanghihingi pa ng pera. Pero kami na mga totoo, nandoon tago kami at nahihiya kami mag-preach. Samantalang tayo nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan, bakit ikinakaya nyo? Ang sabi ng gospel, for I am not ashamed of the gospel. Di po ba? Dapat ganun eh. Sapagkat dito ay sabi ng verse 5, na yung itama, i-ordain ang mga nakangailangan ng trabahong ito ng mga manggagawa ng Diyos, sapagkat mayroong problema doon, mayroong pagkukulang. Look at this, sabi niya yan, ay may kakulugan at upang magtalaga ng matatanda at iglesia sa bawat bayan na gaya ng itinagbilin ko sa iyo. Yan po yung mga dapat iayos doon. Pangalawa, verse 6. Okay, sabi ng verse 6, tingnan niyo po, verse 6 na po tayo. Siya ay dapat na walang kaya po sunod-sunod eh. Kung mayroon na sa ating napapansin na maliit pa lang na bagay, ayusin na natin para hindi na lumaki. Dahil ito pupuntahan yan eh. Okay? Mayroong kapintasan. Okay? Ito po yung qualification ng leader. Okay? Asawa rin sa babae, ang kanyang mga anak ay mananampalataya na hindi napaparatangan ng panggugulo o pagiging suwail. Isa yan sa mga in-order doon ni Titus. Qualification ng isang leader. Pastor lang po ba ito? Hindi. Pwede rin po ito sa isang ama, sa isang kuya. Sa isang ama, sa isang kuya, qualified pa rin kayo dito. Sabi nga, kagabi sa usapan namin mga men, hindi mo na ang Panginoon tumitingin doon sa laki ni Goliath at liit ni David. Ang issue doon mga kapatid, yung puso ng desire ni David, na yung buong Israel na noon doon na pinagpapara salitaan ng Goliath na ito ang Diyos nila na parang walang kapangyarihan. Sabi ni David, huwag mong ginaganyan ang Panginoon namin sapagkat ang aming Panginoon ay buhay. Lalabanan kita sa pangalan ng aking Panginoon. Alam niyo doon siya natalo, hindi yun sa qualification, kundi kung paano ka, ang puso mo, ang desire mo, na mapapurihan ng Diyos, doon natin matatalo ang lahat ng problema ng isang simbahan. Kahit anong laki ng problemang yan, matatalo natin yan. Dahil ang puso natin, ang desire natin, paligayahin na matuwa ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa, hindi sa ginagawa natin, kundi ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ginagamit si David nung araw. Ano po? Siya ang ginamit. Biruin mo, ang kalaban niya, ganito ang laban, no? Itong si Goliath, trained. Mula bata, talagang trained ito bilang maging magagaling na sundalo. Samantalang si David, tagabantay lang ng tupa. Kaya nung tinatanong siya ng hari, kaya mo ba talaga labanan yan? Sabi niya, mahal na hari, nung ako po'y nagbabantay ng mga tupa, yung leon lumapit, kinuha yung tupa. Nilabanan ko siya, ang aking kamay ay binuka ko ang kanyang bibig. Nabitawan niya ang tupa at pinatay ko siya. Dumating ang malaking lobo, ginamit ko ang kamay. Wala po siya nagsabi doon si David na way ginamit siyang espada o kutsilyo. Kamay
ang ginamit niya. Pagpapatunay na anumang mayroon ka. Nakikinig po ba kayo? Anong mayroon ka sa kamay mo, sa puso mo, gagamitin ng Diyos yan para ikaw ay magamit ng Diyos. At sabi nga kanina, sabi pa rin kagabi yung habang hindi ka nagdidesisyon, na iwanan mo yung mga ginagawa mong nagkakasala ka sa mata ng Diyos, hanggat hindi ka nagdidesisyon, hindi magiging maganda ang patutungan ng buhay mo. Bakit? Ayaw mo silang bitawan eh. Di ba? So yun po ang mga isang bagay dito mapasin natin, na yung mga order things from verse 5, 6, and then dito po ay naisaayos, sabi ng verse 5, isaayos ang may kulang. Sa atin po pwede pala itong i-apply. Hindi lang po sa mga maglilid doon sa lugar na inutusan ni Pablo kay Titus. Ano po ba ang kulang dito sa atin? Ayan, mag-isip na tayo, di ba? Kung tayo ay kulang sa pagturo sa mga, naalala ko itong bangko na ito, punong-puno ito ng mga music string, gitara, ukulele. Diba? So dito po ang sabi niya dyan, sa verse 5, basahin lang natin ulit. Verse 6 na pala, okay. So yung kakulangan ng leader ng sayo, yung string, isa yan sa iaayos natin. Ito yung dapat mai-order o kaya ito yung mga i-ordain, mailagay sa tama. Ano po? Kaya nila po ito kay Titus na maglalagay sa doon ng mga leader sa lugar na yon, kundi na matrain niya ang mga taong ito bago sila mag-elect ng talaga maging pastor nila doon sa lugar nung sinasabi ito Pablo kay Titus, kundi si Titus mismo magtitrain sa kanya, ipapakita niya sa verse 1 to 4 ang kanyang identification na isa siyang preacher, i-verify niya ang kanyang nakuhang kaligtasan sa Panginoon at yung kanyang pagturo sa kanila para siya nagpipreach. At pagdating sa verse 4, nire-represent ni Titus doon na kung anong kulang dito, tuturuan niya sila kung paano sila maging kagamit-gamit sa simbahan. Look at this po sa verse 5. Ang dami po dyan nakalagay, maliban na isaayos ang kulang doon. Okay? Sa office ninyo, ano ang kulang? Sa school, ano ang kulang? Bilang nandoon ka. Kasi nandoon ka sa lugar na yun eh, sa school, sa opisina, ano pa ba? Sa bahay. Ano ang kulang sa bahay niyo? Nandoon ka. Ito po ay pinapakita dito, nire-represent natin ang Panginoon. At sabi po sa verse 5 to 9, okay, ay nandoon ang kulang na yon, ikaw ang magtitrain, ikaw magtuturo. Halimbawa, may mga bata pagkasabado, alam mo ang lesson. Anong gagawin mo? Mga kaluluwa yun eh. Kung paano alam mo ang gospel, turo mo sa kanila. Kasi kulang sila doon ang tagapagturo, ikaw ang magdadala ng representation na yon. Sabi ng verse 5, okay? Sabi kasi doon, inaatasan din tayo. Pakibalik ang verse 5 para mahanap natin yung inaatasan din tayo, okay? Medyo lumagpas lang ng konti. Verse 5, verse 5. Okay, yan. Right? At upang magtalaga ng matanda sa iglesia sa bawat bayan, gaya ng itinagdilin. Ito po yung upang isaayos mo. Isaayos. Inaatasan din tayo sa ating tahanan kung kulang doon ang nagsa-Sunday school galing sa simbahan at ikaw ang nandoon, isaayos mo yung kulang. Tama po ba? Kaya tama yung ginagawa natin sa pagkahapon, nagtuturo at nagpa-practice kayo. Bakit? May kulang sa bahay nyo. Ano yung kulang? Tagapagdala ng gospel. At ang sabi kay Titus, the same with us, para tayo si Titus ay inuutusan, ano ang kulang sa lugar mo, sa school mo, anong kulang sa opisina mo? Yung naghahatid ng gospel, at ikaw na yon. Ako'y natutuwa. Isa sa ating young people ay isang commander sa isang unit ng training ng school. Natutuwa ako bakit? Pagka ikaw ay isang corps, igagalang ka ng lahat ng nasa baba mo eh. From Alpha, Bravo, Charlie, Delta, lahat yan sa saludo. Ano ang kaya mong gawin? Pag ikaw ang corps commander. O di ba? Anong kaya mong gawin? Inaatasan ka ng sulat ni Pablo para kang si Titus. Ano ang kulang doon sa unit mo? Amen? Napakasimple lang. Anong kulang doon? Gospel. Nag-training tayo kanina.
Ang dami mong narinig. Ano ang kaya mong gawin? Inaatasan tayo na isaayos ang kulang at hindi ordered na mga bagay. Okay, naintindihan na po. O, iwanan na natin yan. Verse 6 na tayo. Balik tayo sa verse 6. Na dapat ito ang magiging buhay mo. Hindi ka man magpapastor. Dahil ikaw ay mataas ang posisyon mo bilang ikaw ay isang officer sa office nyo, sa school, presidente ka, you should be blameless. Ano ibig sabihin ng blameless? Siyempre, less, wala, blame. Ano yung blame? Walang kapintasan. Amen, di ba? Okay. Pastor, pang ano po ang sinusulat na? Yes. Pero ang tanong, lahat ba tayo magpapastor? Hindi. Ang salita ng Diyos napapakinabangan sa pagtuturo. Amen! May Bible ka sa bahay, hindi mo mabasa. Ano ginagawa ng mga anak mo? Basa. Nakikinig ka. Kaya yun eh, kasi yun ang kulang doon sa bahay. Ipahayag ang salita ng Diyos, hindi mo kaya. Kumuha ka ng makakakaya na magbasa. Tama po ba? O, look at this. Tingnan niyo po, verse 6. Verse na tayo. Okay? Isaayos kasi sa verse 5. Sa verse 5, isaayos mo ang kulang sa bahay. Isaayos mo ang kulang sa opisina. Isaayos mo ang kulang sa school. Yung pang verse 5. Pagdating sa verse 6, dapat dahil kung ikaw yung mag-aayos, ikaw yung mangunguna, dapat wala kang kapintasan. Okay? Walang kung may asawa, dapat isa lang. Hindi yung dalawa. Okay? Ang kanyang mga anak ay nagtuturo ka ng gospel, dapat yung anak mo mananampalataya din. Okay po ba yun? Okay, next. Sabi ito, at hindi, ano daw? Ang mga leader sa school, ang mga leader sa bahay, hindi napaparatangang nanggugulo. Ganito po, may isa kami noong hindi ko nga alam kung bakit ganun siya. Nagba-Bible study siya, may hawak na beer. Ang tanong dito, sinusunod niya ba ang salita ng Diyos o nanggugulo lang siya? Ano siya dalawa? Ha? Sinusunod niya ba ang utos ng Diyos o nanggugulo? Ulitin ko ba? Kanina intindihan eh. Bibikunin ko. Ang sabi kasi dyan, okay, walang kapitasan. Kapag siya nagsusunod, habang nagtataka, sabi na, ano ito ba? Sabi ng Biblia. Yan po po siya eh. Ha? Baka sabi niyo, Pastor, pwede naman po magsulwining ang lasing. Sino nagsabi sa'yo? Ha? Alam niyo kung bakit ko alam na alam? Kapatid ko, kinuri ko yung panganay namin, yung black sheep namin. Sabi ko, kuya, sa susunod, wag mong gagawin yan eh. Pinapahiya mo ang Panginoon niya sa ginagawa mo eh. Oo nga, gusto mo magsulwining, pero nagtatagay ka eh. Huwag mo nang ulitin yan, ako kalaban mo eh. Hindi talagang nagalit ako, ginagawa niyang, ano ang salita ng Diyos eh. King Koy. Pero mo, mga ngaral ka, tapos nagiinuman kayo, anong kalukuhan yan? Paglasing na, anong pag-iusapan ninyo? Usapang lasing. So ayun po ang sinasabi ng Bible na ng Google, walang kapintasan. Okay? Ang sabi niyo ito, hindi na paparatangan ano daw? Dapat hindi ka maparatang panggugulo ka lang eh. Yes, gusto niya may desire siya eh. Kaso lang mali. Isaayos mo, yun nga ang sulat ni Pablo kay Titus. Isaayos mo yung kulang sa bahay, yung kulang sa office, kulang sa trabaho mo, kulang sa bahay mo. Isaayos mo ang lahat. Kaya, ordered things from verse 5 to 9. Okay, verse 7. Tingnan niyo ang verse 7. Maganda rin po ito. Verse 7, paglabas po. Sapagkat ang obispo o ang leader, ang pastor, again, hindi po tayo pastor, di ba? Tayo yung mga ordinary. Pero hindi natin alam, baka mamaya tawagin tayo. Okay? Sama-sama tayo. Sabi diyan, katiwala siya ng Diyos, ay dapat na walang kaya ngayon pa lang dapat, ipakita mo na talagang inirepresenta mo ang Panginoon. Ngayon pa lang wala kang kapintasan sapagkat yun ang iyong purpose ng Diyos. Bakit ka niligtas? Bakit ka pinagtapos? Bakit ka nilagyan ng trabahong ganyan? Para ipakita, i-represent mo ang Panginoon ng mabuti sa mata ng tao na hindi kanila pipintasan. Tama ba ba? Mga kapatid, iwasan natin yung mga mata sa labas. Sa loob walang problema yun eh. Pero yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos,
Yun ang mabigat. Okay? Ang sabi ng Biblia, walang kapintasan tayo sa kanila. Verse 8. Okay, isayin na natin ba? Wait lang po. Una, walang kapintasan. Hindi. Bakit kaya sinabing mayabang? Ang mayabang po, di ba? Katulad ng panahon na ako ay natutong mag-bike ng patalikod. Pag umaabot ang kayabangan, inuulit-ulit niya yan eh. Tama hindi? Ang isang mayabang na tao, paulit-ulit yan, hindi mayabang yan. Hanggang sa nahulog ako sa kali, di na ako ulit. Kasi po ang mayabang, paulit-ulit yan kasi nagyayabang nga siya eh. Pero ang totoo niyan, kung talagang anak ka ng Diyos, isang bisis lang, alam mo na ang desisyon ng Panginoon dyan eh. Now, dito po ay verse 8. Look at this. Okay? Hindi manlalasing. Una, hindi mayabang. Balik-balik. Okay? Hindi mayabang. Hindi magagalitin. Ako sakop doon eh. Magagalit na ako eh. Kaya hiningi ko ng Lord, tulungan mo ako na hindi magagalitin. Para hindi ako mapintasan. Lalo't leader ako, ako'y ubispo, ang sabi ng Biblia. Pangatlo, hindi. Sino sa inyo nalalasing ng orange? Magkakasakit kayo sa bato. Okay. Ano ba? Hindi. Anong ibig sabihin ng marahas? Anong ibig sabihin kaya nitong marahas? Ha? In English, Tagalog na nga, in English nyo naman eh. Ano ibig sabihin? Ha? Okay, at least ako yun na mapang api, mapang kung ano lahat. Okay? Mapang, lahat na, mapang. Okay? Hindi. Bakit sakim? Ako lang naman ang, alam niyo na, di ba? Sakim yun eh. Kasi ako lang talaga ang alam mo naman, ako lang yung, alam na natin yun, ugali pala yun ang sakim. Okay? At, ano? Kasi, sasabihin, wow, ikaw lang ang yung pakinabang, yung sasabihin. Okay. So, alam na ninyo, the verse, at tapusin na po natin, malapit ang oras, okay? Na dapat dito po, kung tayo ay talagang inanoint ng Diyos, tinawag ka ng Diyos sa kaligtasan, totoo namang ligtas ka, wala namang question. Totoo naman nagsisi ka, at tinanggap mo ang Kristo nagdusa sa krus, at nung tinanggap mo si Kristo, mayroon ka ng kaligtasan. Kaya lang ito po ang iwasan natin. Verse 10 to 16, number 4, oppose things, yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Okay? 1 to 4, open things. 5 to 9, ordered things. Ano po? And number 3, ay ordained. And dito po sa panghuli, ay lahat ng oppose 10. Okay? Verse 10, okay? From verse 10, ito yung mga inaasahan. Ulitin ko po, from verse 10, ito ang mga inaasahan ng Diyos sa mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon. Sapagkat ang kabanalan ng Diyos napupunta sa atin. Verse 10, okay? Ano itong mga panuntunang moral, yung mga moral agencies natin, mga moral na pamumuhay. Okay? Sapagkat, verse 10, naantok na yung, yan. Sapagkat, maraming mga na nagpagsalita ng walang at mga lalong-lalo na ang mga nasa panig ng law o batas. Okay? Ang batas kasi po yung 10 Commandments. Lahat yun sinusunod ko, Panginoon, mula bata, ginawa ko po yan. Wala ang problema doon. Anong sabi ng Panginoon sa binatang yun na nakahabol sa kanya? Panginoon, paano po ba makarating ng langit? Sabi ng Panginoon sa kanya, ipamigay mo ang lahat ng kayamanan. Ay pinaghirapan niya yun eh. Sabi nung mayaman, nung kung paano ang bilis niyang humabol sa Panginoon para magtanong kung paano mapunta ng langit, siya namang bagal ng kanyang pag-alis. Mabigat ang kanyang pagkaramdam at puso. Sabi niya, pamigay ko ang kayamanan ko. Pinaghirapan ko yung mula bata. Sinunod ko ang 10 utos. Huwag kang papatay. Igalang mo ang Diyos. At lahat. Pero sabi ng Panginoon, isa lang ang kulang. Makilala mo ang Diyos bilang Panginoon tagapagligtas mo. Ipamigay mo na yan. Hindi, akin to eh. Kung maganda ka, ako lang ang maganda rito. Kung gwapo ka, ako lang ang pogi dito. Yan po ang ibig sabihin ng mayaman na yon,
na binata. Sarili lang niya ang kanyang ina. Kaya kulang siya ng isa lang eh. Okay? Dito po ay sabi doon, ay sa verse 10 hanggang 11, napakamaraming suwail, nagsasalita ng hindi maganda. Okay? Mawalang ko, mga brad, lalo-lalo ang mga nasa panig ng sinusunod namin ang batas. Mula bata, hindi ko gumawa ng kasalanan. That is pagtutuli. Yan po ang batas ni Moses. Magmula bata, nag-recite 10 commandments. Thou shalt not, igalang ang araw ng linggo o Sabat, at huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa kung ano-ano lang. Pagdating sa number 5, igalang iyong magulang, iyong ina, at huwag kang papatay, huwag mong angkinin ang pag-aari ng kapitbahay. Sige, ni-recite nila. Puro ritual. Pero wala sa puso at pagbabago ng buhay. Kaya dito po ay ang verse 11, sabi dito ng verse 11, okay? Dapat, ano daw? Patigilin ang kanilang mga doon tayo kawawa. Na samantalang inaasahan ka ng Diyos, natanggap mo ang grasya ng Diyos, ang kaligtasan na dapat ipangangaral mo, ang sabi po ng Biblia mismo, sulat ni Pablo kay Titus, patigilin mo yung mga yan eh. Nagmamayabang sila na sila yung mga Kristiyano, pero wala sa kanilang kilos ang kanilang sinasabi. Okay? Sabi niya doon, sapagkat ginugulo nila ang buong sambayanan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi narapat dahil sa mga masamang pakinabang. Sino ang naliligayahan pagpapatuloy ka doon sa... Sinaway ka na, sinabihan ka na eh. Pero sige ka pa. Sino nakikinabang? Di ba ikaw? Yan po ang punto ni Pablo kay Titus. Mga kapatid, okay, harinawa ay maging blessing po ito sa atin. Next verse, kaya ang subject po ng obsession na ito doon ay itong yung mga maraming nagsasalita na walang kabuluhan, nagmamanipula, okay? Walang mga kabuluhan at dahil sa pera. Grabe, nung panahon mahal sa pera. Ang number 2, letter B, from verse 10 to 16, ito po ang solusyon sa mga nag-uupos na itong mga tao doon. Verse 13. Umpisa po tayo. Ito yung solusyon na binigay ni Pablo kay Titus. Verse 13. I-rebuke mo sila na hindi ka dapat mamili kung sino i-rebuke mo lang. Verse 13. Okay, sabi ng verse 13, ang patutong ito ay tunay dahil dito mahigpit mo silang sawayin. Mga kapatid, hindi masama ang magsaway sa simbahan. Huwag kayo magtatampo sa nagsasaway. That is for your own good. Amen. Dahil kung tutungan ka ng Diyos, nagsasalita ka para sa Kanya eh. You are representative. You are an identification na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay verification na anak ka ng Diyos. Ikaw ay nagde-declare ng gospel ng kaharian sa langit sa ating inihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Huwag mong sirain po ito. Yan po ang sabi ng Pablo kay Titus. And sabi po dito, maliban ang solution dito sa sulat ni Pablo, rebuke ang compromisingly, sabi ng verse 13, okay? Nahigpit mo silang sawayin upang maging di ba? Ibig sabihin mga kapatid, pag nakita natin kung baga tayo sa panahon ni Titus, ako yung si Titus, tapos nagpili ako ng mga elder sa church, tapos napili ko pasaway, sinabihan na din nagbabago. So ito po yung sinabi ni Pablo, okay, para upang maging malakas sa pananampalataya yung mga nakakapanood, hindi yung sabi niya parehas lang naman pala eh. O si ano nga si ate nga, si kuya nga, ginagawa din yung ginagawa ng tagalabas. And why? Ako ay magpapatuloy. Doon tayo nakakapahina sa pananampalataya. Next, verse 14. Okay? Mahigpit sawayin, verse 14, look at this. Dapat sound tayo dito. Verse 14. 1 po. Okay? Na huwag makinig sa mga katang-isip ng mga Hudyo. Mayroong sumbong na tama, may sumbong na mali. Okay? Kung tama, check mo. Lord, if I regard iniquity in my heart. Okay? So, sabi ni David, see if there any wicked way in me. Okay? So, napakaganda dito, at sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Huwag na tayo makinig doon. Automatic na yun eh. Nakita mo na, hindi man siya faithful, tapos kukuri ka, huwag mo lang intindihin. Palagpasin mo na lang. Pero kung nakita mo ang tao ay galing sa Diyos, nagre-represent ng katotohanan, makinig ka. Okay? So yun po ang sabi ni Pablo kay Titus. Sabi ng foolish fables,
Ito yung following flesh na para bang pinakinggan mo siya dahil malapit siya sa iyo, dahil ikaw ay hindi na rin spiritual, parehas na kayo laman sa laman, pinakinggan mo siya dahil nakita mo na backslider din siya, hindi po tayo magiging maayos po dito sa mata ng Panginoon. Sapagkat sabi doon, don't follow flesh. Huwag nating sundan yung advice ng hindi rin tama. Okay? Kaya dito po ay yung ano ng mga tao sa atin, sabi ng verse 14 sa gitna, okay? Yung mga kasabihan ng mga tao. Minsan pakinggan din natin mga kapatid, okay? Kasi tingnan niyo po itong kay Peter, naalala niyo, ang pinakinggan ni Peter, nung nakapokus sa Panginoon, ang pinakinggan niya, hindi pa nga boses ng tao ito boses pa lang ng kung ano-ano Yung ingay ng dagat, nilingunan niya kaagad Therefore, mga kapatid, pansinin niyo, si Peter pala nung time na to, ay hindi masyadong mataas ang kanyang spiritual. Bakit po? Nandun ang Panginoon Pinalalakad na siya, sabi, Panginoon, pwede ba ako lumakad? Ay, siya, siyempre, mahal kita, sige lakad. Andun na Kaya lang dahil siya po ay medyo pa, mayroon ka pang namumuhay pa siya ng kunting laman. Pinakinggan niya ang naririnig niya. So therefore, yun po tinutukoy dito sa verse 14. Okay? Na yung mga, sinasabi doon mga tao na, ano daw yun? Mga utos ng tao na nagtatakwil sa katotohanan, yung mga kasabihan. Dito, di ba? May halimbawa na wala ang mga leader dito. Tapos may lumitaw sa next na panahon, hindi na naturuan ng tamang katuruan ng Bible. Sabi rito, ito piliin natin kasi magaling ito. At ito ay mayroong ano sa pangalan niya, doctorate ito, may PhD lahat. Hindi na po nakabali sa gagawin ng Diyos sa tao o spiritual, kundi doon sa kanyang laman. Kung ano ang kanyang achievement, kung ano ang kanyang kaya, yun po ay makalaman. Okay? Kaya wag po natin dadaanin dito ang mga gawain ng Panginoon. And last, mga kapatid, for the sake of nagtatakwil sa katotohanan, ito po yung forsake the facts. Yung mga binabanggit nila na mas bagay ka dito kasi ikaw yung nandoon ang qualification, that is flesh. Tingnan mo sa kanya ang qualification na spiritual, hindi yung qualification na matalino, fluent, pugi, yan po ay si Saul. Kaya si Saul naging hari dahil pili sila ng tao, pero hindi siya pili ng Diyos. So iwasan natin po ito, sabi ng verse 14. Ano po? Kaya dito po ay dapat ang ating isip at konsensya ay huwag marumihan, sabi ng verse 15. Okay, sabi ng verse 15, pakita sa po verse 15. Iwasan natin na hindi madumi ng ating konsensya. Sabi rito, okay, sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis, ngunit sa marumi at hindi mananampalataya. Ito na po, ikinumbay niya po ang dalawa. Sa totoong namumuhay ng espiritual sa Diyos, malinis siya. Pero doon sa mga namumuhay sa laman, namumuhay sa kasalanan, okay, akala nila nito, may mga Kristiyano sa panahon, kahit doon kami nasa Quezon City ako, mayroong mga senior sa akin doon na akala niya siya pa rin yung dating espiritual. Samantalang nakikita na namin na ang kanyang buhay ay pababa na. Yun po ang sinasabi dito. Okay? Sa marumi at hindi mananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at muli ay pawang pinarumi ng Diyos. Kapag backslider na ang isang tao, wala na siyang kakayahang bumalik. Ang tanging magre-revive sa kanya is none other than the voice of the Holy Spirit. Di ba? Kaya napansin niyo si, nung lumubog? Ano ang kanyang tatlong napaka-extreme prayer? Lord, help me. Ang pinakahuli is me. Lord, help me. That is the backslidden person na hindi natutuwa ang Diyos. Kaya dito po sa verse 16, mayroon tayong sincerity ngayong hapon na nakita natin ang lesson na to. Kung ano ang nakita natin hindi ikinatutuwa ng mata ng Diyos at sa tingin mo, ikaw na mismo mag-object sa iyong sarili, i-check mo sarili mo, natutuwa pa kaya ang Diyos at ang mga tao nakakanood sa akin sa ginagawa ko? Verse 16. Verse 16. Okay? Verse 6. Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ito na ang masakit. May mga Kristiyanong akala nila spiritual pa, pero hindi na pala. Inaangkin pa nila, mas matagal na ako sa iyo, noy. Mas nauna ako sa iyong naligtas. Ang tagal ko nang ligtas, 1970 pa. Okay, no problem. Okay,
Ngunit sa pamagitan ng kanilang mga gawa, ay kinakaila nila ang dapat nilang ipinapakita sa madla, sa bahay, sa school. Anong ipinapakita mo sa ginagawa mo? Sabi nung nauuso sa YouTube, ano ginagawa mo? Di ba? May tunog pa eh. Ano ginagawa mo? Dapat po mga kapatid, bago mag-anniversary, check na natin isa-isa po, bawat isa. Ako po hindi excuse dito, kasama ako rito. May mga pagkakataon, nakala ko, okay ako. Pag ako nag-preach, may pagtapos ko para akong, ang hirap, ang sakit eh. Ako mismo parang hindi ako na-bless. Okay? So dito po, ito na natin. Okay? Kung makita na ng magawa ay kinakaila-ila, palibasan daw ano? Ang isang prodigal, listen. Ang prodigal ay anak ng Diyos, tama? Ano ang nakakasuklam sa kanya nung kinuha niya yung pera? O sino nakakaalala? Ano ang kasuklam-suklam na ginawa niya nung hawak niya ang pera? Anong ginawa niya? Cloud, anong ginawa niya doon sa perang hiningi sa tatay niya? Ah? Yun ang word. Magbubuisit ka eh. Nilustay mo, hindi naman sa iyo yun eh. Kiniklaim mo lang. Amen. Ang pinakamasakit sa isang nagsasabing, anak ako ng Diyos, hindi ako mawawala sa kaligtasan. Pero nilustay mo yung oras, yung iba na nakapanood sa iyo. Nilustay mo yung pagkakataon na yun eh. Okay? Sila'y kasuklam-suklam, mga masuwayin, at hindi naangkop sa anumang gawain mabuti. Ngayong hapon magdesisyon tayo. Mula sa akin, mag-anniversary tayo. Ano ba, Panginoon, ang mga masuwayin sa akin, mga hindi ko ginawa, nakarapat-dapat sa mata mo? Bago tayo magtapos, magpipray tayo. Kayo po, kung gusto nyo pong punta sa altar, kausapin nyo ang Panginoon. Mag-anniversary kay Panginoon, ako po ay may nagawa ang dami, naging masuwayin ako, at imbes na ang ibang tao nanonood sa akin ay mabless, dahil nakita nila ang kapangyarihan mo sa akin, ang kabanalan mo sa akin, na ipakita ko sa kanila, imbes na makita nila ito, baliktad ang nakita nila, Lord, patawarin niyo po ako. Tayo po magsitayo at tayo magko-close. Hari nawa, kahabagan tayo ng Diyos. Lahat po tayo dito nagkakasala, nagkakamali sa kanyang harapan. Nagilang Diyos, salamat po sa salita mo. Habang inaaral ko po ito kagabi, Panginoon, parang sabi ko sa inyo kagabi, parang hindi ko kaya ipaliwanag. Pero salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang nabukas ng aking bibig. Salamat po sa iyong correction sa aking sarili. Hari nawa, Panginoon, ang aking mga kapatid, ang aking mga kasama, makita rin nila ang kanilang sarili na hindi dapat kami ay mayroong bahid ng dungis sa iyong mga mata at sa mga pinadadala mong maging mga kasama namin. Lord, sa mo pong ito, nais po namin humingi ng tawad. Patawarin niyo kami sa aming mga nagagawang pagsuway sa iyong mga salita na dapat kami nagliliwanag dahil kami ay iyong representative. Kami ay identification ninyo. Kami ang inyong dapat inirepresenta kayo sa lahat ng madla. Pero imbis ang nagagawa namin ay kabaliktaran, patawad po, Diyos. Habang po nakayuko ang ating mga ulo, nakapikit ang ating mga mata, sino po magsasabi sa Panginoon po, salamat sa mensahe kay Titus. Hindi man ako pastor, pero nagagawa ko rin, Panginoon, ang mga bagay na yun na sinabi kay Titus. Patawarin niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo ako na mabago po ito, na bago mag-anniversary, magliwanag muli ang aming buhay. Habang bukas po ang altar, pwede po kayong lumapit sa Panginoon. Kausapin niyo po siya. Lord, patawad mo, Panginoon. Mag-anniversary kami, hari nawa, magliwanag ang buhay ko na ikaw ang makita, hindi ang mga gusto ko. At para ako namumuhay ng prodigal, makalaman, konektado sa iyo, pero wala akong ningning, wala akong liwanag. Have mercy, O Lord. Ang Diyos po nakakabatid ng ating puso, ng ating mga iniisip. Bago po tayo, isa at pangalawang araw ay Abril na. Hari nawa, sa pag-anibersaryo natin, aalalahanin natin ang mga ginawa ng Diyos sa simbahang ito, nung tayo nandirito. Ano ba ang mga bagay na hindi natin isip, akala natin wala na tayo, pero dahil sa Diyos, gumawa siya ng paraan para sa atin.
Inayos niya ang mga bagay na gusot sa buhay natin para tayo makarating sa oras na ito. At ngayong pababalik na tayo, parating na tayo sa pag-anibersaryo, makita nawa ng Diyos ang ningning at kinang ng puso natin sa pagsunod sa kanyang mga nais at hindi paggawa ng ating mga gusto. Habang po mayroon pa pong nagkakapag-usap sa Panginoon, gusto niyo po bang humingi sa Kanya ng tulong? Lord, palakasin niyo po ako na sa pagdating ng aming anniversary bago pumasok ang unang linggo ng Abril, marami na akong makausap na kaluluwa, maipakilala kita at sa anniversary madala ko siya rito, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Habang bukas po ang altar, pwede po niyong gawin sa Panginoon. Makiusap tayo. Mapagmahal po ang Panginoon. Mahal niya tayo. Tutulungan niya tayo. At ang panghuli, when was the last time? Kailan mo huling sinabi sa Panginoon, Panginoon, mahal na mahal ko po kayo. Check mo po ako, Panginoon, kung ano man ang aking nagagawa sa iyo araw-araw. Mayroon po ba akong nagawang karumihan sa iyong mga mata? Patawarin niyo ako upang maging malinis. At alam namin na ikaw ay tapat magpapatawad. Ibalik mo po ang dating sigla. I-revive niyo po ako upang sa pagdating ng aming anniversary sa Abril, dahil kami revive lahat, kami ay buhay, marami kami matatrabaho para sa iyo. Salamat po, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat sa mga kaluluwang nandyan. Hindi man sila lumon sa iyo para kaurapin ka, Panginoon. Salamat doon sa nasa upuan. Nakikita niyo po ang kanilang mga puso, ang kanilang paghingi ng tulong, paghingi ng tawad sa mga nagagawa namin sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang masunod sa aming mga buhay, hindi aming magusto, hindi aming mga nais. Ikaw po magpakilala na kahit kami ay hindi makapagsalita, ang aming buhay ay nagniningning, nagliliwanag, dahil ikaw ang sikay na glory na nasa aming buhay. Pumasok ka sa aming templo ng aming buhay. Ikaw na Panginoon namin na siyang mangunguna, maglilid sa amin, upang ang aming bawat sasabihin ay maging tulong sa mga nangangailangan, sapagkat magliliwanag kami ayon po sa inyo na kami ay mga ilaw ng sanlibutang ito. Salamat o Diyos sa hapong ito, sa inyo pong mga pangungusap sa bawat puso. Alam namin po, Panginoon, hanggang mamayang gabi may pangtutulong, hingi ng tulong sa iyo, hingi ng tawad, hingi ng kapangyarihan upang maging katulad ng dati. Napakasisigasig namin, mainit kami, at may kapangyarihan kami ng Banal na Espiritu, at hindi kami para kami mga martir na kahit kami ay gutom, gusto namin ipahayag ka, ipakilala ka sa mga kailangan ng kaligtasan. Tulungan mo bawat isa sa pag-uwi namin. Samahan niyo po sila, Panginoon. I-bless mo ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga sarili, ang ama at ina, ang mga bata. Kami, Panginoon, ay iyong gamitin sa iyong nais bago ka po dumalik. At pagkatapos ng giyerang ito at matapos na po sana ng maaga, kahabagan niyo po kami lahat, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan. Ikaw ang tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you very much po.